Nabash ako online dahil sa modern way of farming ko na ito sa aking baka at mga native pigs. Ito ay energizer na disaksak. Dahil gumagamit ako ng 10,000 volts electric fence. Mababaog daw ang mga alaga ko. May stress. 8,000 volts minimum. Di naman daw kailangan ito at kung ano-ano pa. Pero ano nga ba ito? Para saan ito at bakit ako gumagamit nito? Ngayong araw ay mag-install ako ng bagong electric energizer para sa mga native pigs. Nasira kasi ang energizer ni John V, ang baka namin na solar. Kaya yung nasa native pigs ngayon na solar ay para sa baka na natin at dahil stationary naman ang baboy, naka-plug in na ang energizer ang gagamitin natin. Mas mura kasi ito at hindi na kailangan ng battery. Kinailangan lang namin maglagay ng linya ng electric rope mula sa energizer sa farmhouse papunta sa paddock ng native pigs. Una, para safe ang energizer sa elements pag nasa farmhouse siya. Pangalawa, mas muraan ang electric rope ang pahabain natin kaysa maglinya tayo ng 220 volts papunta sa mga baboy. Ginawa na lang namin ang paraan ng installation na part. Nilagyan namin ang microtube na ginagamit sa lettuce sa mga contacts sa kawayan at kahoy. Para hindi tumalon ang kuryente papunta dito at maging maaksaya sa kuryente. Okay, para sa unang tanong, ano nga ba ito? Itong electric fence setup ay gumagamit ng energizer. May it be solar or plug para padaluyan ang electric rope ng 10,000 volts na pulse every second. Yep, hindi siya constant. Pulse lang siya na mabilis every second. And though 10,000 volts siya, napakababa ng amperahe niya para makasama sa tao o sa hayop. Kaya kung mapalapat dito, nakakagulat siya pero hindi masakit at hindi nakakasama. Kahit butike, hindi nito kayang patayin. Para saan ba ito? Ito ay widely used sa ibang bansa na nagpa-practice ng humane way of farming. Para free palagi ang mga alaga nilang hayop. May it be baka, baboy, kambing, tupa, kabayo, kahit manok, at iba pa. Mas ideal kasi ito kaysa sa bakod kasi mas madaling i-set up at impisin. Movable pa kasi ginagamit ito sa mga pasture raised na mga hayop. Basta properly trained ang mga hayop. Bakit ba movable? Para ang pasture ay ma-manage. Mas healthy kasi ang mga hayop na hindi nag-stay sa isang lugar. Less bacterial and viral build-up sa isang lugar at hindi na under at overforage ang isang part. Bakit ito ang ginagamit ko? Katulad ng nasabi ko kanina, pasture management. Ito kasing farm nung nag-umpisa kami dito, ang damo dito, puro weeds na halos ayaw kainin ng baka. Pero nagtyaga kami linisin ito, alisin ang mga pangit na damo na hindi kinakain ng hayop at dahil sa proper rotation ng mga manok at baka, nag-improve ang mga damo na sila rin ang makikinabang. Mas tipid sa feed sa mga manok at healthy sila at ang baka, in the long run, less labor tayo dito. Napakadali kasi nitong i-setup. Marami kasing reaction ng mga viewers ay sa mga panahon na kailangang i-train ng mga hayop. Sa una kasi para matutunan nila ang tamang reaction sa electric fence, kailangan talaga nilang manatili sa training paddock at ma-experience nila makuryente. Once or twice, para psychologically, maging barrier nila itong fence para hindi sila lumabas dito. Kasi kung tutusin, kaya ng mga hayop na banggain ito at kalad ka din. Kung basta natin ilalagay sila dito nang hindi nila alam ang concept. Hence, the need for training paddock. Katulad ngayon, kinailangan i-retrain si John B dahil hindi na niya nire-respeto ang fence at binabangga niya na lang ito. Hindi ko pinagtitripan ng mga alaga ko dito sa farm. Ito ang napili kong way of farming na mas humane compared sa ibang method. And I will stick to it. Kayo ba ang mga off-duty? Familiar ba kayo sa way of farming nito? Yun lang, peace.